Hello mga ka-poultry! So heto na ang bagong poultry house na pinagawa namin para sa aming mga alagang manok. At mula nung una kong binahagi sa inyo ito ay marami ang nagtatanong kung magkano ang nagastos namin sa pagpapagawa. Kaya ngayon ibabahagi ko na sa inyo kung magkano ang inabot ng poultry house building na ito. Pero bago ang lahat, para sa mga bago pa lang dito sa page, ito na pala yung pang-apat na poultry house na napagawa namin mula nung magsimula kami sa layer poultry business. Nung una, nagsimula lang kami sa maliit na kulungan na may 20 heads capacity. Simple lang pero dito nagsimula ang lahat. Habang tumatagal, nag-decide kaming magpagawa ng mas malaking kulungan. Ito yung pangalawa, gawa sa kawayan at may 40 heads capacity. Pagdating ng 2024, nakita namin na may potensyal yung ganitong pagkakakitaan kaya nagdagdag ulit kami ng manok at nagpagawa kami ng pangatlong poultry house. Mas malaki na ito at mas matibay. Gumamit na kami ng galvanized iron cages at sementado na ang flooring. May 96 heads capacity naman ito. Kada nagpapagawa kami ay kino-consider namin kung ano ang mas makakabuti para sa mga manok at sa amin na nag-aalaga. Kaya kahit maliit lang ay may improvement naman. Pero sa pagtagal ng panahon, napansin namin na nahihirapan na kami sa paglilinis ng mga dumi sa sahig. Lalo na't pareho kaming pumapasok sa trabaho ng aking asawa, kaya talagang challenging yung humanap ng oras para maglinis araw-araw. Kaya this time, nag-decide kami na magpagawa ulit ng panibagong poultry house, yung mas madaling linisin, mas madaling i-maintain at mas maayos ang ventilation. At dito na pumasok yung idea na magpagawa ng hanging type o elevated na poultry house. Mas mahal ito kumpara sa ground type pero pang matagalan naman. At sa tingin namin ay ito na yung magiging solusyon para hindi kami mahirapan sa paglilinis. Kaya nag-research kami ng design at iyon ang pinakita namin sa gagawa. Ang ginamit na materials ay bakal at semento at kahoy naman ang flooring. Nagpagawa rin kami ng maliit na storage room sa taas para sa feeds at vitamins ng mga manok, egg trays at boxes. Sa bubong, nagpalagay kami ng insulation foam para hindi masyadong mainitan ang mga alaga namin. Nauna na rin kaming bumili ng mga cages para ma-install na agad bago pa dumating ang mga RTL. At ang building na ito ay may 4 sets ng cages na may maximum capacity ng 192 heads. Nagkabit din kami ng sunshade nets para hindi direktang maarawan ang mga manok. At dito naman sa ilalim, nagpalagay kami ng kawayan na sahig na sasalo sa mga dumi nila para mas madaling matuyo at mas madaling kolektahin. Sa ganitong paraan, mas makakaiwas din sa pagdami ng langaw. Nagpapalagay na rin kami ng bakod sa paligid para sa safety ng mga manok at para hindi makapasok ang ibang hayop. So yan lahat ang pinagawa namin dito sa bagong poultry building. At para masagot ang inyong katanungan, ang total na nagastos namin sa materials at labor ay umaabot ng 150,000. Kasama na po dyan ang construction ng building, 4 na sets ng cages at ang pagpapabakod sa paligid. At ito po yung breakdown ng nagastos namin. At masasabi talaga namin na sobrang worth it lahat ng gastos dahil matibay ang mga materyales na ginamit at pulido ang pagkakagawa. Grabe, sobrang satisfied kami sa kinalabasan nitong bagong poultry house namin. At kahit medyo mahal yung nagastos namin, ay alam naman naming tatagal ito basta't maaalagaan ng maayos. Magpapalagay pa pala kami ng trapal o lona sa paligid nito para hindi naman mabasa ang mga manok tuwing uulan. Mag-iipon pa ulit, total summer naman at hindi pa kailangan. At syempre, hindi rin tayo titigil sa pagtuklas kung ano pa ang pwedeng i-improve at idagdag dito. Dahil sa huli, kapakanan ng ating mga manok, tayong mga nag-aalaga at ng buong komunidad ang top priority. Dapat ay maging responsable tayo para walang maperwisyo. So, yun lang mga ka-poultry. Hindi ako magsasawang ibahagi ang journey na ito sa inyo at sana hindi rin kayong magsawa. Kaya hanggang dito na lang po muna. Sana nakatulong. Bye!